Maagang umaga sa Maynila, ang lungsod ay abala na sa tunog ng mga busina, mga nagtitinda sa kalye at amoy ng kape mula sa mga karinderya sa tabi ng daan. Sa isang lumang bahay na nakatago sa maliit na eskinita sa Quezon City, gising na si Aling Rosa bago pa sumikat ang araw. Dumaan siya sa maliit na kusina, hinugasan ang mga plato at pinaghandaan ang agahan para sa kanyang anak na si Miguel at manugang na si Liza. Kahit na ang kanyang mga kamay ay may kulubot na dala ng panahon, ginagawa niya ang lahat ng may tahimik na dedikasyon. Si Miguel, 30 taong gulang, ay nakaupo sa lumang sopa, hawak ang telepono habang nagbabrowse sa social media. Si Liza, asawa ni Miguel, ay nakasuot ng makintab na blouse at fashion na jeans, nakaupo sa tabi niya at mabilis nang umunguya ng agahan nang hindi man lang tumitingin kay Aling Rosa. Hindi nila alam na sa kusina, nag-aalala si Aling Rosa kung magugustuhan ba nila ang agahan. Samantalang siya ay kumakain lang ng tuyong tinapay at umiinom ng mainit na tsaa. "Ma, bakit hindi ka marunong gumamit ng telepono gaya ng ibang tao?" Reklamo ni Liza habang pinapanood ang ina na nagtatangkang magpadala ng mensahe sa isang matagal ng kaibigan. "Sa tingin ko dapat mag-aral ka pa. Kasi kung ganyan lang ang gamit mo, sino ba ang magtatanong sa'yo?" Sumingit din si Miguel, may bigat ang tono. "Ma, tama na. Huwag mo na kaming istorbohin. Abala ako sa trabaho." Ngumiti si Aling Rosa nang bahagya, tumango at tahimik na nagbigay daan. Sa puso niya, may bahagyang kirot, ngunit nanatili siyang matiisin. Naiintindihan niya na ang mga salitang iyon ay hindi dahil galit sa kanya, kundi dahil hindi pa nila nakikita ang tunay na halaga ng isang ina. Habang pinagmamasdan ang dalawa, naalala ni Aling Rosa ang mga araw noong bagong graduate pa si Miguel sa kolehiyo. Tinutulungan niya ito sa bawat hakbang mula sa pagbayad ng matrikula hanggang sa pagtuturo kung paano pamahalaan ang pera. Marami siyang isinakripisyo para sa kinabukasan ng anak. Ngunit ngayon, nang si Miguel ay may sariling pamilya at nakatira sa kanilang bahay, ang tanging na ibabalik sa kanya ay pagwawalang bahala. Gaya ng dati, maagang gumising si Aling Rosa, nilinis ang bahay, naghugas ng mga damit, at nagluto ng agahan. Si Liza naman ay abala sa telepono, Instagram, TikTok, at mga kwento ng marangyang buhay. Tuwing tatanungin niya, "Gusto mo ba ng dagdag na ulam?" Palaging sagot ni Liza ay, "Hindi, ma, gawin mo na lang ang gusto mo." Huminga ng malalim si Aling Rosa. Sa kanyang puso, sumisingit ang lungkot. Ibinigay niya ang buong buhay niya para sa pamilya. Ngunit ngayon, pakiramdam niya ay parang siya'y naging hindi nakikita, parang katulong sa sariling tahanan. Matapos ihanda ang agahan at makita sina Miguel at Liza na umalis, naupo si Aling Rosa sa lumang armchair, nakatingin sa bintana. Unti-unting sumisikat ang araw sa Maynila. Ang mga sasakyan ay siksikan sa kalsada at ang halimuyak ng pagkain mula sa mga karinderya ay humahalo sa usok ng sasakyan, nagdudulot ng pamilyar ngunit nakakainis na amoy. Pumikit si Aling Rosa, huminga ng malalim at nagbulong sa sarili. Kung hindi nila ako iginagalang, kailangan kong patunayan ang sarili ko, hindi para maghiganti, kundi para mabuhay ako ng buo. Sa pagbabalik tanaw sa kabataan, napangiti si Aling Rosa. Siya ay dating guro, namahala ng maliliit na proyekto at tumulong sa maraming tao na makahanap ng trabaho at oportunidad. May kakayahan siya, talino, at galing sa pamumuno, ngunit dahil sa pamilya, umatras siya at ipinasa ang entablado sa anak. Ngayon, napagtanto niya na hindi na siya maaaring manahimik pa. Nagpasya siyang magsimula sa maliliit na hakbang. Kinuha niya ang lumang notebook, isinulat ang mga proyekto na maaari niyang simulan, mga lumang kakilala na pwedeng makonektahan, at mga kasanayang kailangan pang matutunan. Alam ni Aling Rosa na mahirap ang landas na ito, ngunit sa puso niya, nagliliyab ang apoy ng determinasyon, ang pagnanais na kilalanin ang sarili. Kinabukasan, nag-enroll si Aling Rosa sa online na kurso sa pamamahala at dumalo sa mga seminar tungkol sa negosyo at pananalapi. Sa simula, napakahirap, bagong teknolohiya, mga terminolohiyang teknikal
at pamamahala ng proyekto lahat ay nagdulot sa kanya ng dagdag na pagsisikap, ngunit hindi siya sumuko. Tuwing gabi, matapos matulog sina Miguel at Liza, nakaupo si Aling Rosa sa kanyang mesa, nakatutok sa laptop at nagsusulat ng bawat detalye at aralin. Isang araw, dumating si Liza sa silid ni Aling Rosa para mag-check at nakita niya ang ina na nakikilahok sa online seminar kasama ang mga batang CEO sa Maynila. Ngumiti si Aling Rosa at nagpatuloy sa konsentrasyon. Lumiko si Liza, bahagyang inis. "Ma, bakit hindi ka muna magpahinga? Nakakapagod naman." Ngunit tahimik lang na yumuko si Aling Rosa dahil alam niya na mahaba pa ang daraanan. Araw-araw, hindi lang siya natututo, kundi tahimik ding kumukonekta sa mga lumang kakilala, naghahanap ng pagkakataon na magbukas ng maliit na consulting firm. Habang si Miguel at Liza ay patuloy na minamaliit siya, unti-unti, matatag na sumusulong si Aling Rosa. Hindi kailangan ng pagkilala ng iba, sapat na ang kanyang sariling paniniwala sa sarili. Isang hapon sa katapusan ng linggo, nag-aaway sina Miguel at Liza tungkol sa pera at trabaho. Walang malinaw na plano at bigla silang pareho lumingon kay Aling Rosa. "Ma, bakit hindi mo kami tinutulungan? Wala kang alam." Tumayo si Aling Rosa, tinitingnan sila. Sa kanyang mga mata, wala ng takot o lungkot, tanging determinasyon at tahimik na lakas. Alam niya na darating ang oras na matutunan nilang igalang at kilalanin ang tunay na halaga niya, ngunit hindi pa iyon ang tamang panahon. Sa halip na sumagot, mahinahong sabi ni Aling Rosa, "Ang lahat ay may tamang panahon. Matutong alagaan ang sarili bago humingi ng tulong sa iba." Inis na umalis sina Miguel at Liza. Hindi naiintindihan ang simpleng mga salitang iyon, ngunit puno ng bigat. Hindi nila alam na si Aling Rosa ay tahimik na naghahanda para sa isang malaking pagbabago sa kanyang buhay, isang pagbabago na magpapakita sa kanila ng kanyang halaga at marahil matutunan nilang maging tao mula sa kanilang ina. Pagdating ng gabi, muling lumiwanag ang Maynila sa dilaw na ilaw. Nakaupo si Aling Rosa sa tabi ng bintana, nakatingin sa maingay na lungsod, at sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman ang tahimik na kaligayahan. Nabubuhay siya para sa sarili at hindi na nakadepende sa pagkilala ng iba. Sa puso niya, nagliliyab ang apoy ng determinasyon. Bawat maliit na hakbang ngayon ay magdadala sa isang maliwanag na kinabukasan bukas. Ngumiti si Aling Rosa. Alam niyang walang makakapigil sa kanyang hangarin, at balang araw, makikita ni na Miguel at Liza ang kanyang tunay na halaga at matututo silang igalang siya bilang ina at bilang isang malakas at mahalagang tao. Noong sumunod na araw, abala pa rin ang Maynila tulad ng dati. Nagising si Aling Rosa ng maaga, huminga ng malalim, at naghanda para sa isang mahalagang araw. Hindi na siya nag-aalala para sa kanyang anak at manugang. Ngayon, may layunin na siya para sa sarili, magbukas ng sariling kumpanya ng konsultasyon, patunayan ang kakayahan, at maging independyente sa pananalapi. Sa umaga, inilalaan niya ang oras para suriin ang lahat ng lumang koneksyon, ang mga dating kasamahan, kaklase, at mga katuwang sa negosyo ay ngayon mahalaga na sa mundo ng negosyo sa Maynila. Isinulat ni Aling Rosa ang listahan ng bawat tao, bawat proyekto, at bawat oportunidad. Bawat tala ay may prioridad dahil ang oras ay ginto. Pagdating ng tanghali, nakipag-ugnayan siya sa ilang dating kasamahan. Kalma ang tono ng kanyang boses, ngunit matalim at puno ng kumpiyansa ang kanyang mga mata. "Magandang araw, Ginoong Antonio. Ako si Rosa. Dati tayong nagtrabaho ng magkasama. Gusto kong pag-usapan ang isang bagong proyekto sa konsultasyon. Baka pwede tayong makipagtulungan sa inyong kumpanya." Nagtapos ang tawag at ngumiti si Aling Rosa. Isang potensyal na proyekto ang lumitaw sa kanyang puso. Naramdaman niya ang kasiyahan at pananabik. Naiintindihan niya na bawat maliit na hakbang ngayon ay magdadala sa kanya sa malaking tagumpay bukas. Samantala, si Miguel at Liza ay abala pa rin sa kanilang sariling gawain. Hindi pa napapansin ang tahimik na pagbabago ng kanilang ina. Patuloy pa rin nilang titigan si Aling Rosa
tuwing papasok siya sa silid o kaya'y nagrereklamo ng walang kabuluhan. "Ma, bakit hindi ka nagpapahinga at nagpapagod ka pa?" reklamo ni Liza. Ngunit ngumiti lang si Aling Rosa, hindi sumagot. Natutunan niya ang pasensya. Ang bawat reklamo ay parang hanging dumadaan lamang sa kanyang tenga. Naiintindihan niya na ang aksyon, hindi salita, ang nagpapatunay ng halaga ng isang tao. Sa hapon, pumunta si Aling Rosa sa isang maliit na kapehan para makipagkita muli kay Ginoong Antonio, isang dating katuwang. Pinag-usapan nila ang unang proyekto para sa kanyang kumpanya ng konsultasyon. Nagulat si Ginoong Antonio sa maayos na paghahanda at malalim na kaalaman ni Aling Rosa. "Rosa, hindi ko akalain na maalala mo pa ang lahat ng teknikal na detalye ng mga lumang proyekto. Nakakamangha." Ngumiti lang si Aling Rosa at sagot, "Hindi nawawala ang karanasan. Kailangan lang ng pagkakataon upang magamit muli." Maayos ang naging pulong at nagkasundo silang simulan ang proyekto sa loob ng isang buwan. Ito ang unang hakbang na nagpatibay ng kumpiyansa ni Aling Rosa sa pamamahala ng kanyang kumpanya. Samantala, si Miguel at Liza ay unti-unting napapansin ang tahimik na pagbabago sa kanilang ina. Hindi na lamang siya matandang ina sa bahay. Mabilis at tiwala ang kilos ni Aling Rosa. Maliwanag ang mga mata at paminsan-minsan ay naririnig nila ang paulit-ulit na tawag niya sa telepono. Nakikipag-usap sa mga pangunahing katuwang sa negosyo. "Ma, bakit parang seryoso ang boses mo sa telepono?" sambit ni Miguel isang hapon, habang naririnig si Aling Rosa na nakikipag-usap tungkol sa kontrata. Tumingin si Liza sa kanilang ina na may halo ng pagkamausisa at pagkabigla. Ngumiti lang si Aling Rosa at ipinagpatuloy ang kanyang trabaho. Hindi nila alam na bawat tawag at matagumpay na proyekto ay hakbang tungo sa pagbabagong iyon, naghahanda para sa araw na titingnan nila siya ng may bagong pananaw. Isang linggo ang lumipas, matagumpay na naisakatuparan ni Aling Rosa ang unang proyekto. Pinuri ng mga kliyente ang kanyang profesionalismo, kaalaman at kakayahang humarap sa mga sitwasyon. Dumami ang papuri mula sa mga katuwang at hindi humihinto ang mga tawag para sa bagong kolaborasyon. Hindi pa rin alam ni Miguel at Liza kung ano ang nangyayari. Isang gabi, habang inaayos ni Aling Rosa ang mga dokumento, pumasok si Miguel sa silid. May halong paghanga ang tinig. "Ma, ilang kliyente ang tinawagan mo ngayong araw? Ang boses mo, ang profesional talaga." Tumingin si Aling Rosa sa anak at ngumiti nang hindi ipinagmamalaki. "Lahat ay may pagkakataon upang gawin ang kanilang trabaho ng maayos, Miguel. Ginagamit ko lang ang aking pagkakataon." Tahimik na nakatayo si Liza sa likuran, may halo ng pagkamausisa at kaunting pagkainis dahil hindi na madaling maliitin ang kanilang ina. Isang araw ng weekend, nagpasya si Aling Rosa na subukan ang sarili. Nagsagawa siya ng maliit na pulong sa bahay, inimbitahan ang ilang mahalagang katuwang upang pag-usapan ang bagong proyekto. Ang maliit na bahay ay biglang naging masigla, puno ng tawa at profesional na talakayan. Pumasok sina Miguel at Liza, nagulat nang makita ang sala na naging pansamantalang opisina. Nakikipag-usap ang mga katuwang kay Aling Rosa na parang tunay na direktor. Napapikit si Miguel at nag-ungol. "Ma, paano? Paano mo?" Ngumiti si Aling Rosa at sagot, "Miguel, Liza, ngayong araw, matututo kayong mag-obserba. Ang trabaho ay hindi lang tungkol sa salita, kundi sa kilos, ugali at pakikitungo sa iba." Tumingin sila sa ina, may halo ng pagkabigla at kaunting kahihiyan. Murmura si Liza, "Hindi ko pa nakikita si Ma na ganito." Lumingon si Aling Rosa sa kanila, may tiyak at malakas na tinig. "Makikita ninyo, ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa salita, kundi sa aksyon at resulta. Kapag natutunan ninyo ito, kayo ay lalago." Pagdating ng gabi at umalis na ang lahat, naupo mag-isa si Aling Rosa. Tinitingnan ang lahat. Nagbulay-bulay siya. Ang araw na ito ay simula pa lamang. Bawat proyekto, bawat kliyente, bawat pulong ay nagdadala sa akin sa mas malaking layunin pad isang araw.
Titingnan ni na Miguel at Liza ako ng may respeto, hindi panlalait. Sa kanyang puso, tahimik ang Maynila sa gabi, ngunit puno ng liwanag. Ang mga matataas na gusali ay kumikislap, sumasalamin sa kasiglahan ng lungsod, at tulad niya, tahimik, ngunit matatag, kumikinang sa sariling paraan. Aling Rosa ay alam na mahaba pa ang daraanan, ngunit sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, naramdaman niya ang kalayaan. Kalayaan upang magtrabaho, upang patunayan ang sarili, at upang si Rosa, ang babaeng tahimik na nagtiyaga at matiyaga, ay mabuhay ayon sa tunay niyang halaga. Mabilis na mapapansin ni na Miguel at Liza ang pagbabago. Ngunit bago pa man sila makapaghanda, nauna na si Aling Rosa sa kanila, pumasok sa mundong hindi nila inakala na maaabot ng kanilang ina. At ito pa lamang ang simula, papapasok na sa tag-ulan ang Maynila. At ang mga gabing ulan ay nagpapalamig sa buong lungsod. Ngunit para kay Aling Rosa, hindi mahalaga ang panahon. Ang damdamin sa puso niya ang mas mahalaga. Pagkatapos ng ilang linggong paghahanda, ngayon ang opisyal na araw ng pagbubukas ng kanyang sariling consulting firm, ang Rosa Consulting, sa gitna ng Makati, kung saan maraming opisina at malalaking negosyo ang nakatayo. Maagang gumising si Aling Rosa, sinuri ang bawat detalye, mga dokumento, kontrata, listahan ng mga bisita at empleyado. Lahat ay dapat perpekto. Suot niya ang puting elegante na vest. Ang kanyang pilak na buhok ay maayos na nakabun, at ang kanyang mga mata ay puno ng kumpiyansa at determinasyon. Para sa kanya, hindi lamang ito araw ng pagbubukas ng kumpanya, kundi araw ng pagpapatunay ng kanyang tunay na halaga na tahimik niyang pinaghintay sa loob ng maraming taon. Hindi pa rin nauunawaan ni na Miguel at Liza kung ano ang ginagawa ng kanilang ina. Natanggap nila ang imbitasyon sa grand opening, ngunit inisip nila na isa lamang itong maliit na event, hindi gaanong mahalaga. Ngunit pagpasok nila sa marangyang lobby ng hotel, kung saan nakalagay ang opisina ng Rosa Consulting, agad silang namangha. Sa loob, ang maliwanag na ilaw ay nagmumula sa makintab na sahig ng bato. Maayos na nakasuot ang mga empleyado, handang salubungin ang mga bisita. Nasa entablado si Aling Rosa, nakangiti at bumabati sa mga kasosyo. Si Miguel ay nanginginig at sabihing, "Ma, paano?" "Siyo po ba ay..." Si Liza rin ay nakabuka ang bibig, hindi makapaniwala sa nakikita. Ang kanilang ina, si Aling Rosa, na dati nilang pinapagawa ng gawaing bahay at pinagtatawanan bilang matanda at luma, ay ngayon ay nakatayo sa entablado bilang isang tunay na direktor. Pinabasa ang kanyang pambungad na talumpati na may kumpiyansa, profesionalismo, at kakayahang humikayat. Nagsimula ang seremonya. Dumarami ang mga kasosyo, nagpapalitan ng business card at nagkukwentuhan. Isa-isa ipinakilala ni Aling Rosa ang mga proyekto ng kumpanya. Inilahad ang business strategy at mga planong pagpapaunlad. Bawat salita niya ay nakapagtahimik sa mga nakikinig, pagkatapos ay pumapalakpak bilang pagkilala. Nakatayo si na Miguel at Liza, namamangha. Naalala nila ang mga reklamo nila sa ina. "Ma, bakit hindi ka magpahinga? Ma, bakit hindi mo alam gumamit ng telepono?" At nagtatanong sa sarili, paano naging ganito kalakas, katalinuhan, at respetado ang ina nila? Habang naguguluhan si Miguel, lumapit ang isa sa mga kasosyo kay Aling Rosa at iniabot ang unang mahalagang kontrata, isang strategic consulting project para sa isang malaking korporasyon sa Makati. Pinirmahan ito ni Aling Rosa nang may katiyakan. "Pinapangako namin ang pinakamahusay na serbisyo at epektibong solusyon para sa inyong kumpanya. Hindi kayo mabibigo sa Rosa Consulting." Nakatayo sa gilid sina Miguel at Liza, walang masabi. Napagtanto nila na ang lahat ng tagumpay ng kanilang ina ay resulta ng tahimik na pagsisikap, determinasyon, at pasensya na hindi nila napapansin noon. Nagpatuloy ang seremonya. Abala ang mga bisita sa pakikipag-usap. Mahusay na nagkoordina si Aling Rosa, tinugunan ang mga sitwasyon, at napansin pa ang maliit na pagkakamali sa kontrata at agad nagbigay ng solusyon. Tinitingnan siya ni Miguel, puno ng paghanga.
Ma, hindi ko nakita po kita. Ganito, bungad ni Miguel, puno ng damdaming mabigat. Tahimik si Liza, mahigpit ang hawak sa kamay. Nakaramdam siya ng hiya sa lahat ng pagkakataong nagreklamo at tinawanan ng ina noon. Ngayon, ang kanilang ina ay hindi na mahina. Siya ay isang malakas, determinadong leader na iginagalang. Pagkatapos ng seremonya, nang umalis ang mga bisita, dinala ni Aling Rosa sina Miguel at Liza sa conference room. Malinaw at mababa ang kanyang tono. Ngayong araw, nasaksihan ninyo ang akin, hindi bilang ina ni na Miguel at Liza noon, kundi bilang isang independenteng tao, matatag at may kakayahan. Ang respeto ay hindi dahil sa kapangyarihan, kundi sa paraan ng pamumuhay at pakikitungo sa iba. Yumuko si Miguel, may luhang pumupuno sa tinig. Ma, patawad po sa lahat ng panlilibak at pagpapagawa sa inyo. Matututo po akong rumespeto sa inyo. Si Liza rin, nanginginig ang boses. Ma, nagsisisi po ako sa lahat ng nasabi at nagawa. Pagsisikapan kong magbago. Ngumiti si Aling Rosa ng banayad. Mahalaga ay napagtanto ninyo. Ang lahat ng iba pa ay susunod. Matutong maging mapagpakumbaba at magsikap. Iyan ang tunay na mahalaga. Kinabukasan, sinimulan ng Rosa Consulting ang unang proyekto kasama ang profesional na team. Sila Miguel at Liza ay nakatalaga bilang assistant, ngunit sa pagkakataong ito, may kababaang loob at gustong matuto. Unti-unti nilang naiintindihan na ang ina nila ay hindi lamang namumuno sa kumpanya, kundi nagtuturo rin sa kanila ng aral tungkol sa pagtitiis, tiyaga, at responsibilidad. Pinagmasdan ni Aling Rosa, gabay siya ngunit hinahayaan silang maranasan mismo. Bawat desisyon at hakbang ay pagkakataon para matutunan ni na Miguel at Liza ang respeto sa iba at makilala ang tunay na halaga ng sarili. Sa mga sumunod na linggo, mabilis ang paglago ng kumpanya ni Aling Rosa. Tumitibay ang tiwala ng mga kasosyo, sunod-sunod ang mga matagumpay na proyekto. Kahit abala sa pagiging assistant, naramdaman ni na Miguel at Liza ang pagmamalaki at higit sa lahat, ang wagas na respeto sa kanilang ina. Nagsimula silang tumingin kay Aling Rosa sa ibang paraan. Hindi na minamaliit, kundi hinahangaan. Isang hapon, habang unti-unting umuulan sa Maynila, tumingin si Miguel sa ina, nanginginig ang tinig. Ma, napagtanto ko, ginawa niyo ang lahat para sa amin, ngunit karapat-dapat rin po kayong igalang bilang isang independenteng tao. Inilagay ni Aling Rosa ang kamay sa balikat niya. Ngumiti. Miguel, Liza, ang halaga ng tao ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa pagtitiis, pagsisikap, at kabutihang loob sa iba. Natutunan ninyo iyon, at iyon ang pinakamalaking gantimpala para sa akin. Sa malabong liwanag ng ulan, sumasalamin ang ilaw ng lungsod sa mukha ni Aling Rosa, nagpapakita ng kapayapaan, ngunit puno rin ng lakas. Malalim na naunawaan ni na Miguel at Liza na ang kanilang ina, si Aling Rosa, ay hindi lamang isang mapagmahal na ina, kundi isang tahimik na bayani, malakas, matalino, at karapat-dapat hangaan. Parang mas tense ang lahat sa Maynila tuwing tag-ulan, pero nagdudulot din ito ng kakaibang sigla sa lungsod. Nagising si Aling Rosa ng maaga tulad ng dati, maliwanag ang mga mata at puno ng determinasyon. Ang Rosa Consulting, ang bagong bukas na kumpanya niya, ay nagsimulang makakuha ng pansin mula sa mga malalaking negosyo. Ngunit ang tagumpay ay hindi dumarating nang walang kasamang hamon. Gumagayon, nakatanggap si Aling Rosa ng isang mahalagang tawag mula sa isang multinational na korporasyon na nakabase sa Makati. Gusto nilang pag-usapan ang isang malaking proyekto nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Ito ang pagkakataon para ipakita ng Rosa Consulting ang kakayahan nito sa merkado. Pero kasabay nito ang malaking presyon. Alam ni Aling Rosa na kung mabigo, maaaring masira ang reputasyong bagong buo lang niya. Pumasok sina Miguel at Liza sa silid ni Aling Rosa. May halo ng pagkamausisa at pag-iingat sa tingin. Sambit ni Miguel. Ma, ang seryoso po ng itsura mo ngayon.
Ngumiti si Aling Rosa, kalmado ngunit matalim ang tinig. Makikita mo rin, Miguel, ang mahalaga sa trabaho ay hindi ang katakutan, kundi ang matutong humarap at malampasan ito. Obserbahan at matuto ka. Nakatingin din si Liza ng mabuti. Nagsimula siyang maunawaan na bawat kilos at desisyon ng ina ay may bigat at kahulugan. Isang bagay na hindi nila napapansin noong minamaliit pa nila siya. Nagpunta ang pulong sa opisina sa Makati. Pinangunahan ni Aling Rosa ang pagpupulong na may kumpiyansa. Ipinaliwanag ng detalyado ang estratehiya. Sinuri ang mga panganib at nagbigay ng pinakamainam na solusyon para sa proyekto. Tinitigan siya ng mga direktor ng partner. Maraming humuhugot ng respeto at pagkamangha. Nakatayo si Miguel sa tabi ng ina. Nanginginig ang boses. "Ma, hindi ko pa po kayo nakita ng ganito." Tumingin si Aling Rosa sa anak. Malalim at seryosong tinig. "Miguel, tandaan mo ito. Ang responsibilidad at maingat na paghahanda ang susi sa tagumpay. Matututo ka nito kung obserbahan at pag-aralan mo." Tahimik si Liza, luhaan ng mga mata. Napagtanto niya na mali ang dati nilang reklamo at pagmamaliit sa ina. Ang kanyang ina, si Aling Rosa, ay hindi lamang tahimik na nagtitiyaga, kundi isang mahusay, malakas, at kagalang-galang na lider. Kinabukasan, opisyal nang nilagdaan ng Rosa Consulting ang kontrata sa malaking korporasyon. Ito ang unang ₱1,000,000 na kontrata, nagdala sa kumpanya sa bagong antas. Tumingin si Aling Rosa kina Miguel at Liza, seryoso ngunit puno ng pagmamahal. Makikita ninyo, ang respeto at responsibilidad ay hindi lang para sa mga makapangyarihan, kundi para sa lahat, kabilang ang inyong ina. Yumuko si Miguel, may luha sa tinig. "Ma, patawad po sa lahat. Minaliit ko po kayo at hindi ko po nakita ang lahat ng pinaghirapan nyo." Naluha rin si Liza. "Ma, nagsisisi po ako sa mga nasabi kong masasakit na salita. Magbabago po ako." Ngumiti si Aling Rosa, hinawakan ang mga balikat nila. "Ang mahalaga ay napagtanto ninyo. Ang pagbabago ay nagsisimula sa kababaang loob at responsibilidad. Susunod na ang lahat ng iba pa." Sa mga sumunod na linggo, mabilis na lumago ang Rosa Consulting. Sunod-sunod ang matagumpay na proyekto. Tumitibay ang tiwala ng mga partner at lumalawak ang reputasyon ng kumpanya. Sina Miguel at Liza, bagamat nagtatrabaho sa ilalim ng ina, ay ganap nang nagbago ng pananaw. Natutunan nilang igalang ang ina, matutong maging responsable at maging independyente. Isang hapon, habang umuulan sa Maynila, tumingin si Miguel sa ina, nanginginig ang boses. "Ma, napagtanto ko po na ang lahat ng ginagawa nyo ay hindi lang para sa trabaho, kundi para ituro sa amin ang aral ng paggalang at responsibilidad." Ngumiti si Aling Rosa. "Tama, Miguel. Ang tunay na halaga ay hindi pera o kapangyarihan, kundi respeto, pagmamahal, at pasensya. Natutunan mo na, at iyon ang pinakamalaking gantimpala para sa akin." Tumango rin si Liza, luhaan ang mga mata. "Ma, hindi ko na po kayo minamaliit. Araw-araw, naging isa sa mga kagalang-galang na kumpanya ng konsultasyon sa Maynila ang Rosa Consulting." Unti-unting lumaki sina Miguel at Liza, hindi lang sa kakayahan sa trabaho kundi sa pagkatao. Naintindihan nila na ang tagumpay ay hindi lamang pera, kundi responsibilidad, pasensya, at respeto sa iba, lalo na sa kanilang ina. Isang gabi, habang ang Maynila ay nalulubog sa dilaw na liwanag ng ilaw, tumayo si Aling Rosa sa bintana. Pinagmamasdan ang abalang lungsod. Sa kanyang puso, ramdam ang kapayapaan. Napatunayan niya ang kanyang halaga, nakamit ang tagumpay, at naituro sa kanyang anak ang mahalagang aral. Nakatayo sina Miguel at Liza sa tabi niya, puno ng respeto at pagmamahal sa mata. Alam nilang mula ngayon, mas matatag ang kanilang ugnayan bilang pamilya at matutunan nilang pahalagahan ang ina, hindi lamang dahil siya ay isang makapangyarihang direktor, kundi dahil siya ay isang ina na may pagmamahal at tahimik
na nagtuturo ng pinakamahalagang aral sa buhay. Papapasok na sa tag-ulan ang Maynila at ang malalakas na hangin ay nagpapaindak sa mga sanga ng puno sa kahabaan ng kalsada, habang ang tubig ulan ay nagbabalat kayo sa buong Makati. Pumasok si Aling Rosa sa opisina ng Rosa Consulting. Ang mga mata ay matatag, ngunit may bahagyang pangamba. Ang pinakamalaking proyekto niya hanggang ngayon, pakikipagtulungan sa isang multinational corporation, ay nanganganib maantala dahil sa mga isyu sa kontrata at pagtutol mula sa ilang internal na kasosyo. Alam ni Aling Rosa na kung mabigo siya, maaapektuhan ng malaki ang reputasyon ng kumpanya at ang kanyang personal na kredibilidad ay nakataya rin. Ngunit malinaw sa kanya, ang tagumpay ay hindi dumarating ng madali at ang mga hamon ay oportunidad upang patunayan ang kakayahan. Pumasok sina Miguel at Liza sa opisina. Nakita ang ina na nakabalisa. Sabi ni Miguel, "Ma, nakikita ko pong nahihirapan ang proyekto. Paano po ba kami makakatulong?" Umiling si Aling Rosa ng bahagya. "Hindi pa ngayon ang oras. Panoorin mo kung paano ko hinaharap ang sitwasyon. Kapag natutunan mo ang pagtitiyaga at paglutas ng problema, mas magiging handa ka sa buhay." Tumingin si Liza sa ina. Halo-halo ang pride at pangamba. Napagtanto niya na bawat desisyon ng ina ay nangangailangan ng maingat na pagsusuri at matalim na isip. Agad na nag-organisa si Aling Rosa ng emergency meeting kasama ang mga department heads at key staff. Inisa-isa niya ang mga problema, legal risks, hiling ng partner na pagbabago, at mga posibleng solusyon. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab at ang tono ng boses ay seryoso at may autoridad. Kailangan nating tugunan ang hinihingi ng partner nang hindi na apektuhan ang takbo ng proyekto. Bawat hakbang ay mahalaga at dapat tayong magtrabaho ng buong konsentrasyon. Naramdaman ng mga empleyado ang determinasyon at kakayahan ni Aling Rosa. Kaya lahat ay sabay-sabay na tumango at nagsimulang ipatupad ang mga plano. Samantala, sina Miguel at Liza ay inatasang i-monitor ang progreso at magulat ng kalagayan. Ito ang unang pagkakataon na naranasan nila ang totoong pressure sa trabaho, hindi na parang reklamo o buhay maaliwalas sa bahay. Huminga si Miguel. "Ma, ngayon ko lang na-realize na hindi madali ang trabahong ito. Kayo po ang namamahala sa lahat." Talagang kahanga-hanga. Ngumiti si Aling Rosa ng kalmado. "Miguel, matututuhan mo ang mahalagang aral. Kapag humaharap sa hamon, huwag matakot o magreklamo. Manatiling kalmado at humanap ng solusyon." Araw-araw, pinamamahalaan ni Aling Rosa ang mga empleyado. Tuloy-tuloy na tumatawag, nakikipag-online meeting sa partner, at sinusuri ang bawat detalye ng proyekto. Isang biglaang pangyayari, hinihingi ng pangunahing partner na baguhin ang buong deployment plan sa loob ng 48 na oras. Naguluhan ang lahat, ngunit nanatiling kalmado si Aling Rosa. Tinawag niya ang isang emergency meeting ng gabi ring iyon. Boses na matalim na parang bakal. "Wala tayong ibang opsyon kundi kumpletuhin ang hinihingi. Alam kong malaki ang pressure, pero kung magtutulungan tayo, hakbang-hakbang, magiging matagumpay ang proyekto. Walang sino man ang pwedeng sumuko." Tinitigan ni na Miguel at Liza ang ina. Halo-halo ang takot at paghanga. Ito ang unang pagkakataon na nasaksihan nila ang lakas ng isip at determinasyon ng ina sa harap ng hamon. Hatiin ni Aling Rosa ang mga empleyado sa mga grupo. Malinaw ang bawat tungkulin. Lahat ay nagtatrabaho ng tuloy-tuloy, minsan hanggang hating gabi. Hindi lang niya ginagabayan, kundi direktang nakikibahagi, gumagawa ng reports, inaayos ang plano, at nakikipag-ugnayan sa partner. Ang kanyang mga mata ay patuloy na nagliliyab ng determinasyon, hindi pagod. Kasama sina Miguel at Liza, unang naranasan ng totoong pressure at responsibilidad. Sa isip ni Liza, "Hindi ko akalain na kaya ni magawin lahat. Kailangan kong matuto mula sa kanya." Sa gabi, habang mahinang ulan ang bumabalot sa Maynila, patuloy na maliwanag ang Rosa Consulting. Nakaupo si Aling Rosa sa mesa, sinusuri ang bawat report at feedback mula sa partner. Pagod ngunit hindi sumusuko. Lumapit si Miguel,
Nanginginig ang boses. Ma, totoong humahanga po ako sa inyo. Hindi ko pa po nakita kayong ganito kalakas. Tumingin si Aling Rosa sa anak, bahagyang ngumiti. Miguel, tandaan mo, ang lakas ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang kakayahang lampasan ito at gumawa ng tama. Nakita mo na ba iyon? Tumango si Miguel, ang mga mata punong-puno ng luha. Nakatayo si Liza. Ang hiya sa mga reklamo noon ay napalitan ng pasasalamat at paghanga. Pagkatapos ng 48 na oras ng matinding trabaho, natapos ang malaking proyekto sa oras, tugma sa lahat ng hinihingi ng partner. Pinuri ng mga executive ng multinational corporation ang Rosa Consulting at kinilala ang kakayahan nito. Ito ay tagumpay hindi lang sa pananalapi, kundi patunay sa pasensya, talino at tibay ni Aling Rosa. Nakatayo sina Miguel at Liza, hindi na masabi kundi dalawang salita. Respeto. Napagtanto nila na lahat ng kanilang pagwawalang bahala sa ina noon ay mali, at simula ngayon, matututuhan nilang igalang at mahalin ang ina ng tama. Isang hapon matapos ang proyekto, dinala ni Aling Rosa sina Miguel at Liza sa labas, umupo sa tabi ng Manila Bay at pinanood ang paglubog ng araw sa ibabaw ng tubig. Mahinang sabi niya, nakita ninyo, hindi madali ang buhay. Ang tagumpay ay para sa mga may kakayahang tumanggap ng responsibilidad, matiisin at patuloy na matuto. Ang respeto ay hindi dahil sa kapangyarihan o kayamanan, kundi dahil sa paraan ng pamumuhay at pakikitungo ninyo sa iba. Tahimik sina Miguel at Liza, ang mga mata malungkot ngunit puno ng determinasyon. Naintindihan nila na mula ngayon, ang ina nila ay hindi lang isang ina, kundi isang huwaran ng pagtitiyaga, talino, at tapang. Sa mga huling araw ng tag-ulan sa Maynila, unti-unting luminaw ang kalangitan at sumikat ang gintong araw sa masisiglang kalsada. Matapos ang mahalagang proyekto, nakamit ng Rosa Consulting ang malaking reputasyon. Si Aling Rosa, na may matibay na determinasyon at kahusayan sa pamumuno, ay nagsimulang magplano ng pagpapalawak ng kumpanya. Naghahanap ng mga bagong oportunidad sa pakikipagtulungan, hindi lamang sa bansa, kundi pati na rin sa pandaigdigang merkado. Maagang nagpunta si Aling Rosa sa opisina, naghahanda para sa isang mahalagang pagpupulong kasama ang isang korporasyon mula Singapore na interesado sa pangmatagalang kolaborasyon. Sina Miguel at Liza, na hindi na minamaliit ang ina, ay inatasang maghanda ng mga dokumento, dumalo sa pagpupulong at matutunan ang bawat detalye. Sambit ni Miguel, may halong pagmamalaki. Ma, napagtanto ko na ngayon na iintindihan ko kung bakit iginalang ka ng lahat. Hindi ko pa nakitang may nakakapamahala ng trabaho ng matalino at kalmado tulad mo. Ngumiti si Aling Rosa, may init ngunit puno ng determinasyon ang tingin. Miguel, ang matutong igalang ang iba at maayos na maghanda para sa bawat sitwasyon ay unang hakbang sa pagiging ganap na tao. Marami ka pang matututuhan. Naganap ang pagpupulong sa Singapore Corporation sa isang tensyonado ngunit propesyonal na kapaligiran. Ipinakita ni Aling Rosa ang estratehiya sa pagpapalawak ng serbisyo, analisis ng merkado, at pagtataya sa kita at panganib. Bawat sagot ay maingat na inihanda. Ipinapakita ang kredibilidad, kaalaman, at karanasan niya. Nagulat at humanga ang mga Singaporean partners, patuloy na tumatango at nagtatanong ng mga teknikal na katanungan, ngunit kalmado at detalyado ang bawat tugon ni Aling Rosa. Nakatutok sina Miguel at Liza, natututo tungkol sa kumpiyansa, talino, at kakayahang makibagay sa trabaho. Nagtapos ang pagpupulong sa isang pandaigdigang kontrata, nagbukas ng bagong oportunidad para sa Rosa Consulting, isang malaking tagumpay na nagpalakas ng posisyon ng kumpanya at nagpapatunay sa halaga ni Aling Rosa. Sa kabilang banda, napagtanto ni Miguel at Liza ang kanilang responsibilidad sa pamilya at trabaho. Natutunan nilang makipagtulungan, harapin ang presyon, at higit sa lahat, makinig at igalang ang ina. Isang hapon, habang magkakasama sa silid trabaho, sinabi ni Miguel, "Ma, naiintindihan ko na. Ang lahat ng ginagawa mo ay hindi lang para sa trabaho,
kundi para turuan kaming maging responsable at magpahalaga. Tumango si Liza. Ma, patawad po sa mga nasabi kong masakit. Susubukan ko pong magbago at maging anak na maipagmamalaki nyo. Hinawakan ni Aling Rosa ang kanilang mga balikat, may malalim at mapagmahal na tinig. Ang mahalaga ay napagtanto ninyo, ang paglaki ay hindi lang sa kakayahan, kundi sa paggalang, pagmamahal at responsibilidad. Ipinagmamalaki ko kayo. Sa mga sumunod na linggo, patuloy na lumago ang Rosa Consulting. Lumawak ang team at mga proyekto. Si Aling Rosa ay hindi lamang direktor kundi guro rin kay Miguel at Liza. Tinuturuan silang pamahalaan, manguna at pahalagahan ang paggawa. Isang gabi, habang nalulubog ang Maynila sa gintong ilaw, naglakad si Aling Rosa kasama ang dalawang anak sa tabi ng bay. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa tubig. Tumitig si Miguel sa ina, puno ng paggalang. Ma, hindi ko po kailanman naunawaan ang halaga ninyo. Hindi ko na po kayo minamaliit at matututo po akong magmahal ng tama. Tahimik si Liza, may luha sa mata. Ma, salamat po sa lahat. Lagi po akong sasama at matututo sa inyo. Ngumiti si Aling Rosa. May payapang tingin, ngunit puno ng lakas. Naiintindihan ninyo ang pinakamahalaga. Pamilya at responsibilidad ang pundasyon ng lahat ng tagumpay. Tandaan ninyo ito at ipamuhay ng buong puso ang bawat araw. Patuloy na tumibay ang Rosa Consulting, hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa pandaigdigang merkado. Sina Miguel at Liza ay lumaki, natutong maging independyente, magmahal at igalang ang ina. Pinatunayan ni Aling Rosa na ang isang babae ay maaaring maging mapagmahal na ina at mahusay na lider at walang sinuman ang maaaring maliitin ang tunay na halaga niya. Isang umaga, habang sumisikat ang araw sa opisina, tumayo si Aling Rosa sa bintana, pinagmamasdan ang abalang Maynila at bulong sa sarili. Laging may hamon ang buhay, pero sa determinasyon, talino at pasensya, walang imposible. Lumaki na ang mga anak, lumago na ang kumpanya, at alam ko na malawak pa ang darating na landas. Nakatayo sina Miguel at Liza sa tabi niya, puno ng respeto, batid nilang ang kanilang ina ay hindi lamang mahusay na direktor, kundi inspirasyon na nagtuturo sa kanila ng pinakamahalagang aral sa buhay. Papapasok na sa tag-ulan ang Maynila at paminsang bumuhos ang unang mga pag-ulan sa mga kalsada, ngunit maliwanag at abala pa rin ang Rosa Consulting, puno ng tunog ng mga telepono, keyboard at online meetings. Matapos ang maraming matagumpay na proyekto, nakaharap ang kumpanya sa pagkakataon para sa pandaigdigang pagpapalawak, ngunit kasabay nito ang pinakamalaking krisis sa kasaysayan nito. Isang kompetitor na lihim na nagmamanipula ng impormasyon, nagtatangkang pabagsakin ang reputasyon ng kumpanya ni Aling Rosa at maagaw ang malaking kontrata. Natanggap ni Aling Rosa ang isang email na nagbabala tungkol sa masamang media strategy ng kalaban. Agad niyang naunawaan na kung hindi ito haharapin ng maingat, maaapektuhan ng malaki ang kanyang personal na kredibilidad at ang reputasyon ng kumpanya. Pumasok sina Miguel at Liza sa opisina, tinitingnan ng ina ng may kaba. Ma, narinig namin ang tungkol sa kalaban. Gusto nilang sirain ang proyekto ng kumpanya. Paano po kami makakatulong? Ngumiti si Aling Rosa. Kalmado ang boses. Panoorin ninyo kung paano ko haharapin ang sitwasyon. Ito ay isang mahalagang aral tungkol sa talino, pagtitiyaga at lakas ng loob. Kapag natutunan ninyo ito, mas magiging handa kayo sa kahit anong hamon sa buhay. Agad na nag-organisa si Aling Rosa ng emergency meeting kasama ang leadership team. Inisa-isa niya ang bawat detalye ng banta at gumawa ng strategic defense, kontrol sa impormasyon. Suriin lahat ng communication channels, siguraduhing transparent at tama ang lahat ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Pagpapalakas ng kredibilidad, ihanda ang detalyadong project reports, ipakita ang kakayahan at nagawa ng kumpanya. Pakikipag-usap sa mga partner, direktang lapitan ang malalaking partner para patatagin ang kanilang tiwala. Nagliyab ang mga mata niya,
At matibay ang tono, hindi tayo pwedeng matakot. Bawat hakbang ay dapat tama, mabilis ngunit hindi padalos-dalos. Gagawin nating pagkakataon ang hamon para patunayan ang ating kakayahan. Nakatayo sina Miguel at Liza, tahimik, unang beses nilang nasaksihan ang kanilang ina bilang isang mahusay na strategist at eksperto sa crisis management. Kinabukasan, personal na nakipagkita si Aling Rosa sa malalaking partner, ipinaliwanag ang sitwasyon at ipinakita ang detalyadong plano para tuloy-tuloy ang proyekto. Humanga ang mga partner sa kanyang transparency, kredibilidad at kahandaan at nagpatuloy ang pakikipagtulungan na may dagdag na tiwala sa Rosa Consulting. Samantala, sina Miguel at Liza ay inatasang subaybayan ang impormasyon at i-report ang mga pangyayari sa merkado. Ito ang unang pagkakataon na naranasan nila ang tunay na pressure at kahalagahan ng responsibilidad. Sabi ni Miguel, "Ma, hindi ko pa po nakita kayong ganito kalakas at katalino. Talagang humahanga po ako sa inyo." Ngumiti si Aling Rosa. "Matututuhan mo, ang lakas ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang paggawa ng tama sa harap ng hamon." Nakatayo si Liza sa tabi, ang mga mata punong-puno ng luha. "Ma, patawad po sa lahat ng pagkakataon na minaliit ko po kayo. Patuloy po akong matututo mula sa inyo." Sa mga sumunod na araw, nakipagtulungan si Aling Rosa sa kanyang team para bumuo ng positibong media strategy, sabay na minomonitor ang bawat hakbang ng proyekto at tinutugunan ang mga problemang lumitaw. Si Liza, mula sa pagkaalangan, natutong makipag-coordinate ng mahusay, pinapansin bawat detalye at aktibong nakikipag-usap sa ina. Si Miguel naman ay nagsimulang ipakita ang kanyang analytical skills at nagbibigay ng kapaki-pakinabang na suhestiyon. Isang gabi, matapos ang isang nakakapagod na araw, tinawag ni Aling Rosa sina Miguel at Liza. "Nakita ninyo, ang hamon ay paraan ng buhay para tayo'y maging mas matalino. Kapag humarap sa panganib, walang makakatulong sa iyo kundi ang sarili mo at ang mga taong marunong makipagtulungan, may pagpapahalaga at responsibilidad." Yumuko si Miguel, boses na nanginginig. "Ma, naiintindihan ko po na hindi ko na po kayo mamaliitin. Matututuhan ko pong maging responsable at igalang po kayo ng tama." Si Liza rin ay may luha sa mata. "Ma, palagi po akong nasa tabi ninyo, matututo mula sa inyo, at tutulungan po kayo protektahan ang kumpanya." Pagkaraan ng isang linggong matinding trabaho, matagumpay na naipatupad ang lahat ng defensive strategies ni Aling Rosa. Tuloy-tuloy ang pangunahing proyekto, hindi na apektuhan ang reputasyon ng kumpanya at umatras ang competitor. Naging matagumpay ang Rosa Consulting at lalong napatibay ang reputasyon ni Aling Rosa. Nakatayo sina Miguel at Liza, hindi na muling nagduda sa kakayahan at halaga ng kanilang ina. Napagtanto nila na lahat ng ginawa ng kanilang ina, mula sa tahimik na paghahanda, pamumuno sa kumpanya, hanggang sa pagharap sa krisis, ay may layuning magturo at magbigay inspirasyon sa kanila. Isang hapon, habang nalulubog ang araw sa Maynila, dinala ni Aling Rosa sina Miguel at Liza sa tabi ng Manila Bay. Pinanood ang pagmuni-muni ng araw sa tubig. Mahinang sabi niya, "Nakita ninyo ang lakas, talino at pagtitiyaga ng inyong ina. Tandaan ninyo, ang tagumpay ay hindi lang tungkol sa pera o kapangyarihan, kundi sa kakayahang harapin ang hamon, magmahal at igalang ang iba, lalo na ang pamilya." Tahimik sina Miguel at Liza, malungkot ngunit puno ng determinasyon ang mga mata. Naintindihan nila na ang ina nila ay hindi lamang mapagmahal na ina, kundi isang tahimik na bayani at guro, nagtuturo sa kanila ng pinakamahalagang aral sa buhay. Sa mga unang araw ng tag-init sa Maynila, sumikat ang gintong araw sa bawat kalye. Matapos ang maraming matagumpay na proyekto sa loob at labas ng bansa, ang Rosa Consulting ay naging isa sa mga pinakakagalang-galang na kumpanya ng konsultasyon sa Pilipinas. Si Aling Rosa, ang babaeng dati minamaliit ni na Miguel at Liza, ay ipinakita na
ang tunay na halaga niya. Isang mahusay na direktor, mapagpasensyang ina at inspirasyon ng buong pamilya. Maagang nagpunta si Aling Rosa sa opisina, matay kumikislap sa kumpiyansa. Bumabati sa kanya ang mga empleyado, nakangiti at malinaw ang respeto sa kanilang mga mukha. Nakatayo sina Miguel at Liza sa tabi. Ngayon ay ganap ng nakapagpakatino at independyente. Wala ng mga pag-uugali ng kapabayaan o panlalait sa ina. Natutunan nila ang aral ng responsibilidad, paggalang sa magulang at pagpapahalaga sa iba. Ngayon, nilagdaan ng Rosa Consulting ang pinakamalaking pandaigdigang kontrata nila, nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Naroon ang mga kasosyo mula Singapore at Japan. Saksing lahat ang kumpiyansa, kredibilidad at talino ni Aling Rosa. Sina Miguel at Liza na nakatayo sa tabi, hindi maitago ang pagmamalaki. Nakikita nila ang ina bilang hindi lamang direktor, kundi isang pambihirang babae na nalampasan ang lahat ng pagsubok at ginawang oportunidad ang bawat hamon. Sambit ni Miguel, nanginginig ang boses, ngunit puno ng paggalang. Ma, hindi ko pa po nakita kayong ganito katatag at katalino. Taos-puso po akong nagsisisi sa panahong minamaliit ko kayo. Matututo po ako sa inyo at magiging anak na karapat-dapat sa inyo. Naluha rin si Liza, may luha sa mata. Ma, patawad po sa lahat. Nangako po akong palaging igagalang at mamahalin kayo at hindi ko na po kayo pahihirapan. Hinawakan ni Aling Rosa ang balikat ng dalawa. Ngumiti ng payapa ngunit may lakas. Naiintindihan ninyo ang pinakamahalaga sa buhay. Ang tagumpay ay hindi lang nasusukat sa pera o kapangyarihan, kundi sa paraan ng pamumuhay ninyo, pagmamahal at pakikitungo sa iba. Ipinagmamalaki ko kayo. Pagkatapos ng seremonya ng paglagda, dinala ni Aling Rosa sina Miguel at Liza sa tabi ng Manila Bay, kung saan nagmumuni ang paglubog ng araw sa ibabaw ng tubig. Tahimik ang paligid, tanging hampas ng alon at ihip ng hangin sa mga puno ang naririnig. Sa banayat na tinig, wika ni Aling Rosa, tingnan ninyo. Ang bawat tagumpay ay nagsisimula sa pagsisikap at pasensya. Dati, ako'y tiniis ang panlalait at panghuhusga, ngunit hindi ako sumuko. At ngayon, napatunayan na ang tiyaga at determinasyon ay palaging may gantimpala. Yumuko si Miguel, may luha sa tinig. Ma, natutunan ko po na ang pagmamahal at respeto sa pamilya ay mas mahalaga kaysa lahat. Hindi ko po malilimutan ang aral na ito. Sumagot si Liza, mahinggiti. Ma, palagi po akong sasama sa inyo, matututo sa inyo, at tutulungan kayong pangalagaan ang lahat ng naitayo nyo. Ngumiti si Aling Rosa, may init at kaligayahan sa mata. Tandaan ninyo, ang pamilya ang pundasyon ng lahat ng tagumpay. Kapag pinapahalagahan ninyo ang pamilya, susunod na rin ang lahat ng iba pa. Sa mga sumunod na araw, patuloy na lumago at lumawak sa pandaigdigang merkado ang Rosa Consulting. Nakamit ang maraming tagumpay. Sina Miguel at Liza ay lumaki hindi lang sa kakayahan, kundi sa pagkatao. Natutong maging independyente, responsable, at magmahal at igalang ang ina. Isang gabi, habang nalulubog sa gintong ilaw ng Maynila, nag-upo ang pamilya sa tabi ng bay. Umiinom ng mainit na tsa, pinagmamasdan ang payapang paligid. Sambit ni Miguel, puno ng damdamin. Ma, hindi ko po inakala na magbabago ang lahat ng ganito kabilis. Taos-puso po akong nagpapasalamat at ipinagmamalaki po na kayo ang aking ina. Ngumiti si Liza. Ma, masaya po ako na masaya at matagumpay po kayo. Nangako po akong palaging pahalagahan kayo at ang pamilya. Tiningnan ni Aling Rosa ang dalawa. Matay puno ng pagmamahal. Natutunan ninyo ang pinakamahalagang aral. Ang tagumpay ay bunga ng pagsisikap, pasensya, at pagmamahal. Ang pamilya, ang pinakamalaking inspirasyon para ipagpatuloy ang laban. Ipinagmamalaki ko kayo sa inyong paglaki at pagpapahalaga. Natapos ang kwento sa payapa at masayang tanawin. Habang nakatayo ang pamilya sa tabi ng Manila Bay, pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ang Rosa Consulting ay naging simbolo ng tagumpay,
Ngunit ang pinakamahalagang halaga ay ang pagbabago sa pananaw ni na Miguel at Liza. Natutunan nilang igalang, mahalin, at maging responsable at tingnan ang ina ng may paghanga at respeto.